If you're new to our channel, please hit the subscribe button and click the bell button below. Thank you. Ang susunod po na magtatanong ay ang ating minamahal na Deputy Speaker, Congressman Rodante Marcoleta. Deputy Maraming Speaker salamat po, Marcoleta, Mr. you're Chair. now recognized. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Lopez, Magandang hapon po, Kong Marcoleta. magandang hapon po at salamat po at hanggang ngayon ay nabibigyan niyo kami ng pagkakataon. Masagot po ninyo ang ilang pang katanungan mula sa amin. Mr. Lopez, ang naiwan pong tanong ko sa inyo bago po ako kinapos ng oras ay yung tanong na bakit naman inabot pa kayo ng 48 taon bago nyo naisipan na kumuha ng Certificate of Recognition. At sinagot po ninyo yun sa kadahilanan na gusto ninyong makakuha ng Philippine passport. Hindi po ba, Mr. Lopez? Opo. Kasi po, Mr. Lopez, pagka nga naman kayo ay nakakuha ng Philippine passport, dagdag pong kaginhawaan yun eh. Halimbawa po, kung kayo naglalakbay, halimbawa galing kayo sa Europa, uuwi kayo ng Pilipinas, doon sa return ticket po ninyo, i-require po kayo ng tinatawag na ICAO. Ito po yung International Civil Aviation Organization. Magkakaroon pa po ng konting alingas-ngasyon kung wala kayong Philippine passport eh. Sa maraming paglalakbay ninyo na inamin ninyo, kailangan nyo talaga yung Philippine passport para maiwasan itong ganitong mga alingas-ngas. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Hindi ko po alam. I am not aware of the ICAO. Isa pa po dahil sa Amerikano kayo, Mr. Lopez. Pangkaraniwan po kasi pag mga Amerikano pupunta sa ating bansa, hindi po kayo nangangailangan ng visa, hindi po kagaya ng mga Pilipino, talagang sakripisyo po para mabigyan ng visa. Kayo po bilang Amerikano, pangkaraniwan po wala kayong visa eh. Kaya lang, inamin nyo nung nakaraang pagtatanong, meron kayong nakukuhang balikbayan visa. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Hindi balikbayan visa, but balikbayan stamp on your passport. Ano po yun, Mr. Lopez? Hindi po balikbayan visa, it is a balikbayan stamp. Balikbayan yung stamp nila sa immigration. So, ini-stamp po. Ano po yung pananatili po nyo sa bansa pag umuwi kayo? Ilang araw po, ilang buwan ang nakatakda kapag ka po kayo minarkahan ng balikbayan stamp? Ilan po ang binibigay na araw o buwan kaya para kayo makapanatili sa ating bansa dahil wala po kayong Philippine passport? Ang ginagamit po niyo yung American passport. The rules of immigration has changed. I have both my Philippine passport and American passport when I go through immigration now. Mr. Lopez, nung wala pa po kayong American passport, anong Philippine passport, ang ginagamit niyo yung American passport. So pag uwi ninyo, tatatakan po yung American passport ninyo ng balikbayan stamp. Ilan pong araw o buwan kaya ang binibigay sa inyo? I don't recall, Your Honor. Pwede po ba kayong gumamit ng parang mic? Kasi po medyo hindi po malinaw yung sagot ninyo. O kaya lumapit po kayo ng konti sa inyong laptop para po maging malinaw ang sagot ninyo, Mr. Lopez. I don't recall, Your Honor. Kasi po pangkaraniwan, yung mga Amerikanong pumupunta sa atin, in-stamp ng balikbayan or whatever, meron pong pangkaraniwang period na binibigay eh. Kasi nag-aral po kayo rito, ang sabi nyo, you have practically spent your life entirely in the Philippines. Ibig ba sabihin, wala tayong nalalabag na immigration laws sapagkat nung panahon na wala pa kayong Philippine passport, ang dala nyo yung American passport. So, wala po ba kayong naging kasong overstaying? Hindi po ba kayo siningil sapagkat wala po kayong Philippine passport, Mr. Lopez? Buong buhay ninyo, sabi ninyo, nasa Pilipinas, pero ang dala-dala niyo yung American passport. Paano po nangyari yun? I don't recall what was the duration of the stay when they were giving me a balikbayan visa. Siguro po ay sa darating na panahon, tatanungin namin ng immigration paano po nangyari yun. Mr. Lopez, nung
Nung kayo po'y napanganak sa Boston, Deputy Massachusetts, Speaker Marcoleta, meron po tayong panauhin mula sa immigration. Gusto mo bang magtanong sa immigration? tsaka na muna yun, sapagkat mahalaga po yung panahon ni Mr. Lopez, sasamantalahin ko na po ito. Please continue, Deputy Speaker. Mr. Lopez, nung kayo po'y mapanganak in Boston, Massachusetts, August 13, 1952, inireport po ba ang kapanganakan ninyo ng inyong mga magulang sa pinakamalapit na konsulada ng ating Pilipinas, ng ating bansang Pilipinas? Hindi ko po alam kung ginawa nila yan o hindi. Ano po? Hindi ko po alam kung ginawa nila yan o hindi. Kasi po ang mga Pilipino ang mga magulang po ninyo, Mr. Lopez, hindi naman po ordinaryong mga Pilipino. Kabilang po kayo sa mga iginagalang na pamilya ng lipunan. Meron po tayong tuntunin, kahit sino pong Pilipino ang mapanganak sa ibang bansa, tungkulin po nating i-report yun sa pinakamalapit na Consulate General Office, maski sa embahada ng ating bansa. Ang pinakamalapit pong embahada sa Boston, Massachusetts, ay yung embahada po ng Pilipinas sa New York. Ngayon po, palagay na po natin nakalimutan nila. Mr. Lopez, nung kayo po dumating sa inyong gustong gulang, gustong kaisipan, kahit na po huli na, pinapayagan naman po yun eh. Bakit hindi po ninyo iniulat sa pinakamalapit na konsulada ang pagkakasilang ninyo sa Amerika? Your Honor, are you talking about me after I turned 21? Nasa sa inyo po yung kung napalagay po rin. Meron po kasing mga bata na kahit na 8 taon lang, alam na po niya yung dapat niyang gawin. Merong 18, merong late bloomer. Kung 21 po ang gusto ninyo, nung kayo po nakarating sa gulang na 21, hindi po ba ninyo naisip na dapat iniulat po ninyo sa pinakamalapit na embahada ng ating bansa para maitala po sa ating noon ay tinatawag nating National Census and Statistics Office, na ngayon po ang tawag natin Philippine Statistics Authority. Dalawa po kasi ang importansya nun, Mr. Lopez. Unang-una, bibigyan po kayo ng birth certificate, matatala po yun. Bakit hindi po ninyo ginawa yun, Mr. Lopez? Bago po payagan ng chairman ng committee ito sumagot si Mr. Gabby Lopez, ay papalalahanan lang po si Deputy Speaker Rodante Marcoleta na naubos na po yung iyong 5 minuto at ang susunod po na magtatanong pagkatapos po ninyo ay ang ating Vice Chairman ng Legislative Franchise na si Congressman Tony Pet Albano. At maaari po bang bago sumagot si Mr. Gabby Lopez ay matanong muna natin si Mr. Tony Pet Albano kung siya ay willing na ibigay ang kanyang oras kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Vice Chairman Albano. Okay. Pinagbigay alam na po ni Vice Chairman Tony Pet Albano at ni Congressman Inodi ang iyong mga dalawang kasunod na you can consume their time at meron ka pa pong panibagong 10 minuto. Ms. Marcoleta. Alam po ninyo, kung mapapansin ninyo, halos 3 lamang po kami na kumakatawan sa ibang panig ng usaping ito. Napakarami po ng mga authors ng bill para bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kung sila po ay merong 3 minuto bawat isa, kahit na yung 15 authors lang, 45 minutes po yun eh. Tatatlo lamang po kami. Hindi ba niyo kami bibigyan ng sapat na panahon naman? Total naman ito para sa kapakanan ng ABS-CBN. Malinawan ng ating mamamayan, Mr. Chair. Kasi po kung puputol-putulin natin ito,
Ewan ko po, baka hindi na masakyan ng mga taong gustong maunawaan lahat ito. Lalong-lalo na po yung mga kababayan natin, Mr. Chair. Deputy Speaker Rodante Marcoleta, ulitin ko po, ibinigay na po sa iyo yung panibagong 10 minuto ni Congressman Tony Pet Albano at ni Congressman Inudi. You may continue without any interruptions, Deputy Speaker Marcoleta. Salamat po. Mr. Lopez, ang naiwan ko pong tanong sa inyo, una, bakit hindi po nagawang i-report ng inyong mga magulang? Meron po tayong tinatawag na form dyan eh. Ito po yung Philippine Report of Birth. Ayan po ay regulasyon ng ating pamahalaan. Saan man kayong panig ng mundo na panganak, kailangan po ninyong i-report yon sapagkat kung gusto po ninyong kayo matala bilang isang Pilipino. Ngayon, nung kayo nasa ustong gulang na, hindi rin po ninyo ini-report sa ating tanggapan sa ibang bansa. Bakit po? Your Honor, I would like to direct Hindi ko marinig yung ano eh. Ayo Bautista, my lawyer, to respond to this particular question. Mr. Gabby Lopez, maaari po ba kayong lumapit sa inyong monitor kasi hindi po kayo masyadong maintindihan. Maraming salamat po, Mr. Gabby Lopez. How is this? Is this better? Opo, mas malakas po. Your Honor, I would like to direct my counsel to respond to this particular question from Cong Hindi Marcoleta. po masasagot po ng counsel ninyo yan, Mr. Lopez. Ipagpaumanhin po ninyo. Sapagkat ang tanong ko, kayo lang po pwedeng sumagot. Hindi po niya malalaman ang nasa isip ninyo at lalong hindi niyo marirecall sapagkat nung nandun kayo sa Amerika, hindi naman po niyo siguro kasama yung abogado ninyo eh. Kayo po ang pwedeng sumagot lamang dyan. Ipagpaumanhin po ninyo. I understand, Cong Marcoleta, it's just a point of order that, you know, I want to clarify that only a lawyer can give his legal opinion. If that's correct, Your Honor. Lopez, ulitin po namin sa inyo, ang inyo pong counsel, legal counsel ay pwedeng sumagot on part of ABS-CBN. Yun nga lang po, Mr. Gabby Lopez, ang katanungan po ni Deputy Speaker Marcoleta ay patungkol po sa inyong personal na buhay. At tungkol po sa personal ninyong buhay, kung hindi po ang magulang mo ang sasagot, Mr. Gabby Lopez, ikaw na po siguro ang pinakamakakaalam kung ano po yung nangyari sa iyong personal na buhay. At sa pagkakataon pong ito, Deputy Speaker Marcoleta still have the floor. Siya po ang magsasabi kung sino po ang gusto niyan tanungin at sino po ang gusto niyan sumagot. Maraming salamat po. Your Honor, I cannot recall the reason why I did not go to Congress or the whole of to get a Philippine citizenship. I only know through my lawyers that it does not change the fact that I am a Filipino citizen, regardless of whether I actually executed these things habang bata pa rin ako o hindi. Mr. Lopez, hindi po ninyo nasasagot po ang aking tanong eh. Ano po ang dahilan? Bakit hindi naiulat ang inyong pagkakasilang sa Amerika? Gayong ito po ay isang tuntunin na dapat ito pa rin ng isang Pilipinong naipanganak sa ibang bansa. Hindi Yung ko lang po, maring nakalimutan. Pwede natin silang pagpasensyahan. Eh kayo po, nakalimutan din po ba ninyo? Well, apparently I did, Your Honor, because I did not do it. Alam po ba ninyo kung bakit ko tinatanong ito, Mr. Lopez? Kasi po nung nag-apply kayo ng Philippine Certificate of Recognition noong October 3, 2000, na kung hindi po kami nagkakamali, ang Immigration Commissioner ay kasama namin po ngayon sa kapulungan ito, si Congressman Rufus Rodriguez. Kasi po, ipag mawalang galang na po, kung ako po kasi ang commissioner ng immigration ng panahon na yon na kayo nag-apply, ang una ko pong kukunin sa inyo ay yung birth certificate ninyo. Wala pong katumbas na halaga yun, Mr. Lopez. A birth certificate is conclusive upon all your claims to citizenship. Wala na pong iba. Ang problema po,
Ni-require po ba kayo ng Bureau of Immigration ng panahon na yon na mag-submit kayo ng birth certificate? Authenticated by the National Census and Statistics Office na kung tawagin ngayon ay Philippine Statistics Authority. Hindi po kayo ni-require ng gano'n eh. Ni-require po ba kayo na mag-submit kayo ng dokumento na nagpapatunay na nung kayo'y napanganak, ang pagkamamamayan o citizenship ng inyong ama ay Pilipino pa rin? It could happen, Mr. Lopez, that at the time of your birth, pwede namang mangyari na kahit Pilipino pa ang ama ninyo, anong malay natin, several years prior to your birth in 1952, maaaring nagpalit kasi ng citizenship ang inyong ama. Kasi po may balita naman na totoo. Kayo na rin po ang nagbalita sa ENC, nabasa ko lang ito eh. In 1947, ang ama po ninyo ay nag-aral sa isang military school sa Virginia. Hindi ko lang po sinabing ni-renounce niya yung kanyang Philippine citizenship. Maaari lamang po. So, hindi po kayo ni-require ng Bureau of Immigration na nag-submit man lang kahit na yung passport po ng ama ninyo na noong 1952 talagang Pilipino pa siya. Nag-submit po kayo ng passport ng inyong ina. Pero yung passport niya po, 1998 na, 46 years after you were born. Mr. Chair, binasa ko po yung lahat ng mga immigration papers na isnabit nila dito sa atin, kahit na napakalabo po. Halos mabulag na po ako pero pinag-aralan kong mabuti. Wala na isa man po, Mr. Chair, na inauthenticate po ng Philippine Statistics Authority o ng civil registrar ng ating bansa, lahat ng kanilang isinabmit na dokumento. Napakadali pong nakakuha ng Certificate of Recognition sa pamamagitan lang po ng mga Xerox copies na isinabmit ninyo. Ganun po ba ang pagkuha ng Certificate of Recognition? Mr. Lopez, ang isa pong bata, o kahit na hindi bata, mag-aaral, hihingan po ng authenticated certificate of birth sa Philippine Statistics Authority. Magtatrabaho ka po, hahanap ka ng trabaho, i-require ka po ng authenticated birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority. Ito po, kumukuha kayo ng Philippine recognition. Hindi man lang po kayo na-require ng Bureau of Immigration ay ipakita po ninyo ang birth certificate. Kung ako po, ang Bureau of Immigration Commissioner nung panahon na yun, hindi ko kayo bibigyan sapagkat wala kayong ipakikita sa aking birth certificate. Can I respond, Your Honor? Yes, sir. Please respond. I'd like to allow my lawyer, Mike Damaso, who was actually the one who filed the certificate for recognition, to respond to your particular question, Your Honor. Ano po ang sasabihin ng abogado niyo, Mr. Gabi Lopez? Pwede po bang malaman kung anong sasabihin niya? He will answer your question po, Your Honor. Sige nga po. Mike, ito. Magandang hapon po, Congressman Marcoleta. Damaso, kayo po ba ay nakapag-take na ng inyong oath? Opo, Mr. Chairman. Sige po, you may continue. Tungkol po dun sa birth certificate na hindi o na isubmit sa application for recognition ni Mr. Lopez, ang rason po niyan ay ang recognition ay procedure para dun ho sa mga walang birth certificate. Dahil kung merong birth certificate ho si Mr. Lopez, hindi na ho kakailanganin ang recognition at yun lang ho ang isasubmit niya sa Foreign Affairs at mabibigyan na ho siya ng passport. Ang rason ho kaya nga hindi makakuha ng passport ay dahil ho walang birth certificate at hindi na rehistro yung kanyang pagkapanganak sa Massachusetts. Kaya nga itong procedure na ginagawa ng Bureau of Immigration
para dun sa sitwasyon po na walang mga birth certificate na natural born Filipino dahil sa Amerika sila pinanganak. So yan ho ang rason kaya nga kumuha ho ng recognition dito sa Pilipinas. O di inaamin po ninyo, attorney, na tagang wala siyang birth certificate, hindi po ba? Hindi ho narehistro sa Amerika dahil po nakaligtaan lang ng mga magulang na walang hindi nakapunta sa... Ano po ito? Simple lang po ito. Meron po siyang birth certificate, pero inisyu po ng gobyerno ng Amerika. Tama po yan. Po, nakaligtaan po na mag-submit ng Philippine birth report, kaya wala pong na-issue sa kanyang birth certificate ang Pilipinas. Tama po? Tama po yan. Oo. Iyan po yung tinatanong ko sa kanya kanina. Nung kayo po'y mag-apply, kayo po ba yung tumulong sa kanya? Opo, opo. Nung kayo po'y mag-apply ng Certificate of Recognition, ang binigay po ninyong mga dokumento, tinitingnan ko po, ni isa ay wala pong authentication mula sa ating tinatawag ngayon Philippine Statistics Authority. Ni wala pong pinakita ng panahon na may panganak po si Mr. Gabby Lopez, ang kanyang ama ay Pilipino pa nung panahon na yun. Dapat po kasi, meron yun. Paano po pagbabasihan ang pagbibigay po sa kanya ng Certificate of Recognition dahil wala nga po siyang birth certificate kung hindi po ibibigay ang mga dokumento na sertipikado, authenticated ng Philippine Statistics Authority. Yun lamang po ang pagbabasihan natin. 2000. Yes. Kasi Ganito po yun na... sandali po. Kung hindi po nakaligtaan ng kanyang mga magulang, at ganun din si Mr. Gabby Lopez, wala po sanang pagtatalo sapagkat meron po siyang birth certificate. The most laudable conclusion po dito, attorney, parang yung mga magulang ni Mr. Gabby Lopez at saka siya, mukhang ayaw naman nilang magpa-recognize bilang isang Pilipino. Sapagkat hindi nila inireport. Hindi po kasi kapani-paniwala, attorney, panganay po kasi si Mr. Gabby Lopez. At maski tingnan po ninyo sa mga larawan, nung siya pa'y bata-bata, maganda lalaki po. Sa tuwa po ba ng magulang kaya nakalimutan niyang, importante po yun, panganay yun eh. Pag napanganak po ang anak ninyo, hindi po niyo malaman ang kaligayahan nasa loob ninyo eh. Kailangan po matala sa gobyernong Pilipino. Alam mo, abogado po kayo eh. Yung certificate of birth, yun po yung conclusive proof. Sasabihin po natin, attorney, under the 1935 Constitution, Pilipino ang pangalan niya. Jus sanguinis, di ba? Opo. Attorney, we were taught in law school that the principle of jus sanguinis is a legal fiction, technically speaking. Tama po ba? Opo. Tama. Patutunayan mo po yon sa mga authenticated, certified, reliable documents na kinuha ninyo sa Philippine Statistics Authority para po mabigyan kayo ng substitute for a birth certificate. Tingnan po ninyo, ibigay ninyo certificate, mga dokumento sa amin. Ni isa, attorney, wala pong certified, wala pong authentication. Paano po kayo nagkaroon ng certificate of recognition? Kayo na po sasagot sa taong bayan. Tutuloy na lang po ako sa ibang mga tanong. Mas importante po ito. Salamat po, attorney. Salamat po. Isang paliwanag lang po kung pwede, Congressman. Hindi po. Maiksi po. Maiksing lang. Nais na po sa amin yun. Mr. Lopez, nung kayo po yung unang tinanong ni Congressman Boying Remulla, tinanong po kayo kung, yung kauna-unahan po na nagkita tayo, Mr. Lopez, tanong po niya sa inyo, kayo po ba'y 50% Pilipino o 50% na Amerikano? Ano na po yung naisagot niyo noon, Mr. Lopez? Hindi ko na po kasi masyadong matandaan. Hindi ko din maalala yung sagot ko. Your Honor,
May I... You can look at the records. Ano po? Yes po. Sa mga tuwid, kalahati po Pilipino, kalahati naman Amerikano. E di, parang lamangan. Walang lamangan po, Mr. Lopez, di ba? Hindi po, hindi po. I am 100% Filipino po. Ano po? I am 100% Filipino. 100% American lang po kayo. Pilipino. Paano po yung... sandali. Mr. Lopez, ang sagot nyo, you are 100% Filipino and 100% American. Yan po ba? Hindi po. Ano po yung sagot nyo? Issue of dual citizenship is merely a technical issue. In terms of substance, in terms of allegiance, I am 100% Filipino po. Sa mga tuwid, wala po kayong allegiance sa American government. Wala po. Paano po natin tatanggapin yun? Kayo po inapanganak sa Amerika. Lahat po ng abogado nyo, tagapagtanggol pong mga kasama namin dito na naglalayo magkaroon kayo ng prangkisa. Tinanong pa kayo, did you renounce your American citizenship? Pagkatanggi-tanggi pa ninyo, no. Pagkatapos sasabihin nyo sa amin na wala kayong allegiance sa American government. Baka gusto po ninyo, reviewin muna yung tanong ninyo, Mr. Lopez, at naririnig po kayo ng American Embassy. Kayo po yung Amerikano ngayon. Kasi po, Mr. Lopez, ang matinding problema na kinakaharap ninyo sa pagdinig na ito ay hindi naman po yung pagiging Pilipino na nababalot po ng napakaraming pagdududa. Kung hindi, yung pagiging Amerikano ninyo. Bakit po? Kahit na po tanggapin ko na Pilipino kayo ngayon, Mr. Lopez, sige, wala na po yung duda. Halimbawa, hindi rin po kayo makaliligtas doon sa pagtatangi sa Pilipino lamang na may karapatang magmayari at mamahala ng mass media sapagkat dalawa po nga ang inyong pagkamamamayan. Isang Amerikano kayo at isa pang Pilipino. Ulitin ko po, Mr. Lopez, mahigpit po ang kautosan ng ating saligang batas. Ownership and management of mass media shall be limited to Filipinos, or corporations, cooperatives, associations, wholly owned by such citizens. Kapag purong kape po ang pinag-uusapan, Mr. Lopez, barako po ang ibig sabihin nun. Hindi po kape Amerikano na nabibili ni Congressman Mike Defensor sa Starbucks. Ganun lang po kasimple yun. Gaya po ng nasabi ko na, Mr. Lopez, ang pagiging Pilipino nyo siguro tatanggapin namin, pero yung nagiging problema, bagamat ginusto niyong kilalanin lang ang pagka-Pilipino nyo ngayon, yung po talagang pagiging Amerikano. Pwede po bang sabihin ninyo sa amin, Mr. Lopez, ito po tapatan, nakaharap po kayo sa taong bayan, na kapag sinusuri natin ang mahigpit na kautusan ito ng ating saligang batas, tatanggapin lamang po ba namin ang pagiging Pilipino ninyo? At tatakpan namin ang aming mga mata na kayo hindi Amerikano? Ganun po bang gusto ninyong gawin? Alam niyo po, I am already 68 years old po. My record over the last 35 years is in the public records. You don't have to make a judgment without evaluating the evidence po. So if you look at that judgment, I stand by the record that I have put together in the last 35 years as chairman of ABS-CBN po. It is very clear what my actions have been. There is no question that there's a conflict of interest between my being a Filipino and being an American. Time and again, I have shown that my actions always favor the Filipino. That is why our saying, the mission statement of ABS-CBN is in the service of the Filipino. I am not making any judgment. For the record, I'm going to say that, Mr. Lopez. But since it was you were the one who brought this up,
Sabi ko nga po kanina sa abogado ninyo, natutunan po namin sa eskwela na ang prinsipyo ng jus sanguinis is basically a legal fiction. I'd like to be able to ask you, Mr. Lopez, when you said that you will live and die as a Filipino, may I ask you if that claim for patriotism was supported by empirical evidence of allegiance to this country? You please tell us briefly, how much have you done for the Philippines to merit an evaluation of your loyalty, your fidelity, and your allegiance to this country? You tell us. Those are big words. You wanted to live and die for this country. But citizenship is one, allegiance is another. They say that citizenship, Mr. Lopez, is better found, or the meaning of that can be found in allegiance, because citizenship is not convenience. Citizenship is earned, that is not inherited, technically speaking. You tell us now, Mr. Lopez, how much have you done so that we can sufficiently assert or even assess your allegiance to this country? It is your time, Mr. Lopez. Please tell us. I agree, Your Honor, that citizenship should not be inherited. It should be earned. Siguro po gamit na po kayo. Hindi ko po talaga kayo, I'm sorry, Mr. Lopez, hindi ko po marinig talaga ang inyong, wala po ba kayong, attorney, bigyan mo naman siya ng mic. How is that, Your Honor? Can you hear me now? Yan, medyo malinaw na po. I agree, Your Honor, that citizenship should be earned and not inherited. I believe that the actions that I've carried out throughout my career as the chairman of ABS-CBN merit that I have done everything I can for the Filipino. There are many instances of this particular fact. Perhaps we can just relate one event. Attorney Brosas, I believe, talked about the fact that when ABS-CBN was taken off the air, there were over 3 million Filipinos that no longer could receive any signal that allowed them to be informed about the issues that beset our country, in particular the pandemic. Those 3 million Filipinos live in areas that are outlying areas. Hindi po yon in the rural areas. These are out in the mountains. And these are places where we have put our signal in order to reach these Filipinos. Those signals that we put in these particular areas will not generate the kind of income that will allow you as a businessman to make an adequate return. We did it because we believe that the Filipino should be informed. And those are the people that are affected by the fact that the ABS-CBN has been closed. Hindi yan negosyo po. That was a decision that was made to extend our reach to the far reaches of the Filipino nation, even though we are not making money in doing it. Mr. Lopez, ang allegiance po ay personal. Ang ginawa po ng ABS-CBN, nakapagpasaya sa tao, nakapagbigay ng inspirasyon, yan po naman talaga ang tungkulin ng isang broadcast company. May television po kayo, may radyo. So kung nagagawa po ninyo yan, yun po naman talaga ang produkto ninyo. Diyan naman po kayo talaga kumikita. So hindi po yun ang allegiance. Ang ibig ko sabihin bilang kayo po, kasi ang issue po ngayon kayo, hindi naman ang ABS-CBN. Gusto namin malaman kasi, sino po ba si Mr. Lopez kung masusukatin po natin ay yung kanyang allegiance sa kanyang bansa? Mr. Lopez, would you believe, sir, that after ABS-CBN was granted a franchise of more than 50 years, this Congress has earned its right to know from you personally, how you participated in our political process? How did you pay your taxes? How do you value your oath as a Filipino? Ito po ang kailangan, Mr. Lopez. Ganito na lamang po, para siguro matapos tayo sa issue ng allegiance. Mawalang galang na po, Mr. Lopez. Pwede ba naming hilingin sa inyo na i-recite ninyo yung unang linya ng Panatang Makabayan?
Unang linya lang. Congressman Sarate, baka gusto mo ng tulungan. Take exception to the side comments of Congressman Marcoleta. Baka lang gusto niyo pong tulungan. I have my own time. Iniibig ko ang Pilipinas. Salamat po. Mr. Speaker, I move to strike the statement of Mr. Marcoleta. COMSEC is directed to strike out the previous comment. Mr. Chair, may I the reason why that statement should be stricken from the record? I Congressman simply ask Sarate. our colleague if he would like to help. I am not the one under interpellation, Mr. Speaker. I have my own time, Mr. Moderator. Why would the gentleman... Hearing resumed. Point of order, Mr. Chairman. Congressman Marcoleta, you still have the floor. Point of order, Mr. Chairman. Yes, what is the point of order, Minority Leader? I just would like to ask if this is a committee hearing or a court, Mr. Chairman. Obviously, Minority Leader, this is a committee hearing. This is a joint committee hearing. Therefore, if this is a committee hearing where members of the committees are not even lawyers, we would like to request that yung mga abogado natin, sa korte na lang sabihin niya mga yan. I don't think it's proper. Being a layman, being a layman, this is a committee hearing, not a court. Thank you for that manifestation, Minority Leader Benny Abante. Mr. Chairman. Please, Deputy Speaker Marcoleta, please start to wind up. Mr. Chairman, just a quick reply to the Honorable Minority Floor. Yes, Vice Chairman Defensor. Yes, to our respected Minority Floor Leader and the Honorable Benny Abante, our Honorable Chair, I think we have to first establish that this is a hearing joined by the Committee on Franchise and Good Government. The reason why the Committee on Good Government was involved in this meeting is that there may be malfeasance or misfeasance in the issues that have been raised, particularly, Mr. Chair, issues such as taxes, issues such as labor issues that were raised. So, Mr. Chair, with the indulgence of everyone, the minority floor leader and also those of the majority, there is also a mix of how we conduct the hearings. In the case of the registered franchise, the practice is the lawyers are allowed to reply because, Mr. Chair, in the discussion of the franchise, they discuss the legal issues as regards the franchise and some of the legal concepts that have to be discussed.
In the case of the Committee on Good Government, of which the Honorable Alvarado is the chairman, the lawyers are only allowed to advise. So with the kind indulgence of everyone, I understand the issues and how we treat the issues on this, but this is an application for renewal, and therefore we have to one by one assess the issues, and maybe sometimes it borders on the legal. So to our beloved Minority Floor Leader, just for the record, to clarify the issues that involved. Thank you, Mr. Chair. Thank Mr. you, Chairman, is this a hearing Yes, on renewal? Congressman Remulla. Yes, Mr. Chairman, is this a hearing for renewal or is it for the granting of a new franchise? This is a continuing hearing for the renewal and also a hearing for granting of the new franchise. Nasa rules po ng Committee on Legislative Franchises na oras na hinirna ang isang bill, ididiretso po ito. Nasimulan po noong March 10 ang kauna-unahang hearing tungkol sa renewal, kaya under the rules of the Franchise Committee ay patuloy pa rin po ang hearing ng renewal kahit po ang hinahanap na natin ngayon ay new franchise. Maliwanag po, Congressman Remulla. I just beg your indulgence, Mr. Chairman, because technically, we know that once a franchise has expired, there's nothing to renew. So we are now threading through the waters of legal fiction in this case. Mr. Chairman. Maaari niyo pong paraanin sa ganung pananalita, Congressman Remulla, ngunit gaya nga po ng nauna ko nabanggit, iyan po ay sinasang-ayunan ng rules ng Legislative Franchise Committee, Congressman Remulla. At ang aminado po tayo na malayo po ang pagkakaiba ng rules natin sa Blue Ribbon saka sa Legislative Franchises, pero sinasang-ayunan po ito ng mga membro ng Committee on Legislative Franchises, Congressman Remulla. Yes, Mr. Chairman, I appreciate that. But I have another point, Mr. Chairman. When we talk about lawyers answering the questions, although it is recognized by the Franchise Committee for lawyers to answer questions with the Franchise Committee, there are questions that are personal, being propounded, or are personal, need the personal answer of the person being asked. And we cannot rely on lawyers to give personal answers when they are not the ones being asked the question. Totoo po, tama po, Congressman Remulla. Kaya po kung inyong napansin, binigyan po ng laya ni Chairman Chikoy at ng inyo pong abang lingkod, Chairman Alvarado, na kung sino, kung nakanino po ang floor, kayo po ang magdirekta kung sino ang gusto nyong tanungin at kung sino ang gusto nyong sumagot. Point of order, Mr. Chairman. Yes, what is your point of order, Vice Chairman Defensor? Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, earlier you said that this is already a renewal hearing. I'd just like to clarify that during our first session, we agreed that we will not first discuss whether it is a renewal or a new franchise. We will hear the issues first and then later on discuss whether it is new or renewal or new, because we do not want to be, the members of the committee and all of us here do not want to be in a situation where we just look into those issues and not really looking at the substance of the renewal of the franchise, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Congressman Mike Defensor, at sana po ipagpatuloy po natin ng mas mabilis itong linya natin na pagtatanong. Mr. Chair. At para po sa huling katanungan, Mr. Chair, yes, Minority Leader. I appreciate the explanation of Vice Chairman Mike Defensor. I am not questioning personally my good friend, Congressman Marcoleta. I am just raising a point of order, Mr. Chair. Thank you. Yes, maraming salamat po sa inyong manifestation at paglilinaw, Minority Leader Bishop Benny Abante. At sa huling katanungan po ni DS Marcoleta, we give back the floor to Deputy Speaker Marcoleta. Mga ilang katanungan po ito, hindi huli. Konti na lamang po ito. Sana makapagpasensya po kayo, Mr. Chair. First of all, I'd like to make of record, nung tinanong ko po yung unang linya ng Panatang Makabayan, kinotes po nung abogado ni Mr. Lopez, yung iniibig ko ang Pilipinas.
yung pong abogado ang nagbulong sa kanya. Pwede na po ba akong magpatuloy? Is that for Mr. the Chair? record? Is that for the record? Just for the record, Mr. Chair. Pwede na pong magpatuloy? Opo, Deputy Speaker, binigay ko Salamat na po. po sa inyong floor. Sa inyo po yan, bumbo. Salamat po. Mr. Lopez, ang isa pong bansa, mapa-Amerika man, kahit ano pong bansa, nire-require po ang kanilang mga mamamayan na mag-profess ng 100 allegiance sa kanilang bansa. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Hindi ko po alam, Your Honor. Opo. Ang Amerika po is requiring 100 allegiance from its citizens. In the same manner that our country, the Philippines, also requires the same total allegiance to it. Hindi po ba, Mr. Lopez? I don't recall having ever to give oath of allegiance, Your Honor. Hindi po, ganito lang kasimple. Ang Amerika nagre-require ng 100% allegiance, ang ating bansa din sa Pilipinas, nagre-require rin po ng 100 allegiance sa kanyang mga mamamayan. Wala po sigurong pagtatalo doon. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Lopez, you were born in America to Filipino parents. And because of the concurrent application of the national laws of the two states, nagkaroon po kayo ng dalawang citizenship, pagiging Amerikano at saka Pilipino. In the remote possibility that the Philippines declares war against the United States, which side will you take? The flag of your birth or the flag of your parents? I'm a Filipino, Your Honor. I would take the side of the Philippines. You will take the side of the Philippines, Yes, Your Honor. despite the fact, on the assumption that the UN Embassy is hearing these proceedings, you will still state that you will side the Philippine flag. Tama po Yes, yun? Your Honor, they are very well aware of my dual citizenship. This is not a new fact. Kung ganun po, naalala ko po kasi yung huling tanong sa inyo ni Congressman Mike Defensor. Tinanong po kasi kayo on whether or not you have considered giving up your American citizenship if only to erase the doubts about allegiance at saka para naman po makapag-comply kayo doon sa mahigpit na requirement ng saligang batas. Ang narinig ko po kasing sinabi nyo, you have to correct me if I am wrong, pero ang sabi po ninyo, I will give up. Or you said, ito po, I quote this, that if conflict of interest arise, I would give up my American passport in a minute. Yes, Your Honor. Okay. Bigyan nga po ninyo kami ng halimbawa, Mr. Lopez. Ano-ano po ba yung halimbawa ng mga conflicts of interest that you will finally be compelled to kiss your American citizenship goodbye? I do not see a situation where that would occur, Your Honor. You give me the example, Your Honor. Ano daw yun? Hindi ko, pakiulit po ninyo, Mr. Lopez. I do not see a situation where I would be in a situation where I would have to choose between the US and Philippine citizenship. Baka Okay. po ikaw pwede Okay. to Sa mga define a situation. sinasabi po ninyo na wala po kayong nakikitang conflict of interest sa ngayon para kailangan mamili kayo sa pagitan ng gobyerno ng Amerika at saka ang ating gobyerno. Mr. Lopez, hindi po ba sapat na dahilan ang sinasabi ng ating saligang batas sa pagmimay-ari at pamamahala ng mga kumpanyang may kinalaman sa mass media at dapat Pilipino lamang ang bigyan ng pagkakataong makapamalakad at mag-ari
Hindi po ba isang halimbawa na ito ng isang mahigpit na conflict of interest? At kinakailangan nyo ng mamili sana, Mr. Lopez? Hindi po. I think all my actions have been clearly on behalf of the Philippines. Everything that I've done is in the service of the Filipinos. So I don't see a situation where I am in conflict with the US citizenship. Mr. Lopez, nabasa na po ba ninyo yung Article 16, Section 11? Dito po pwede po kayong magpatulong sa inyong abogado sapagkat napakahigpit po ng kautusan na ito. Kanina po binanggit ko na, ang pagmimayari at pamamalakad ng mass media ay limitado lamang sa mga Pilipino, pati na yung korporasyon, kooperatiba, asosasyon, na dapat buong-buo ang pag-aari nila. Yun po yun eh. Walang puwang dito ang ibang lahi, Mr. Lopez. Kaya sinasabi ko, ito po ba pinapayagan ng pagiging Amerikano nyo pa? Dito sa saligang batas na ito, itong provision na ito? Your Honor, can I direct Ayo Bautista to respond to this particular question po? Ano daw? Can I direct my lawyer Ayo Bautista to respond to this particular question po? Opo, Mr. Lopez, sige po. Salamat po. Salamat po, Congressman Marcoleta. Naririnig po ba ninyo ako? Opo, kayo po malakas. Marami pong salamat. Yung pong binabanggit ninyong batas sa constitutional provision sa allegiance, maliwanag po na kailangan ng enabling law. Wala pong enabling law specifically referring to ownership of mass media. Pangalawa po, yung ownership of mass media po, Sandali po. sinasabi, kailangan Pilipino lang kayo. Ang nakalagay lang po doon, kailangan Pilipino kayo. At sa amin pong research, wala kami nakikita na meron kaming bina-violate na kaso o batas when Mr. Lopez is a stockholder or a manager in mass media. Wala po talaga. Deputy Speaker Marcoleta, bago niyo po ituloy yung inyong katanungan, papaalala ko lang po sa inyo na pagkatapos ninyo ay meron pang 10 magtatanong. Alam ko po, Sana po iyan na po ang inyong huling katanungan, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, kagaya po ng sinabi ko, total matatapos naman po ito siguro mga 5 minuto na lang. Pagbigyan nyo na po ako. Mr. Chair, I will give my time to the Honorable Marcoleta. Thank you. The next to interpolate is Vice Chairman Mike Defensor. Thank you for giving it to Deputy Speaker Marcoleta. Attorney Bautista, sinasabi po ninyo na kailangan magkaroon ng enabling law. Opo. Nakasulat po ba sa saligang batas sa provision na ito, Article 16, Section 11, na kailangan po ang enabling law? Opo. Nakalagay po dyan, it shall be dealt with by law. Pasahin po ninyo. Pwede po ba yung... I'm talking of the allegiance po. I'm sorry. You're referring to the ownership of mass media. Hindi po, ang sinasabi ko lang, basahin nga po ninyo yung Article 16, Section 11, Paragraph 1 ng 1987 Constitution. Kung nakalagay po dyan, yung as may be provided by law. Baka inamid po ninyong mag-isa ang ating saligang batas, Mr. Bautista. Pasensya na po kayo, wala sa akin yung Constitution ngayon. Hanapin ko po. Ano po yun, ulit? Basta po doon sa specific provision ng Constitution with respect to allegiance, nakalagay po doon, maliwanag, it should be dealt with by law. Kaya po kailangan ng enabling law. Doon po sa ownership and management, basta nakalagay lang po doon, Filipino citizen. Attorney, Sinasabi ko. hindi po yung Article 4, Section 5 ang pinag-uusapan natin. Ang tinatanong ko po, kaya pinatulungan ko po si Mr. Lopez, ang buong akala ko tutulungan niyo siya. Huwag po ninyong guguluhin ang pinag-uusapan. Hindi ko po ginugulo yung pinag-uusapan natin. 11. Ang sabi po ninyo, nakalagay doon, as may be provided by law. Wala pong ganun. Meron po doon sa
Sa notes ko po, hahanapin ko pa. Point of order, Mr. Chairman. What is your point of order, Well, Vice Chairman Mr. Chairman, Remulla? since we are in this topic right now, when we raise a point of order, we may read the law that is being asked, propounded, the question being Yes, propounded yes. to the gentleman. In Section 11, Article 16 of the 1987 Constitution, which is our Constitution, not America's, states, I quote, "The ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations, cooperatives, or associations wholly owned and managed by such citizens." Wala hong nalalagay dito as may be provided by law. Just to be clear on this, Mr. Chairman. That's my point of order, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Remulla. Please continue, Attorney. Tama po yung sinabi ni Vice Chair Remulla. Pero wala rin pong nagsasabi na kailangan po, Filipino lang kayo to be an owner or a manager of mass media. At gaya po ng sinabi ko, wala po kaming nahanap sa kaso o batas na pinagbabawal ang dual citizen na magkaroon ng interest as a manager or owner of a media company. Wala po talaga. Attorney Bautista, kababasa lang po ni Congressman Remulla. At siguro po dahil sa napakaliwanag naman po nitong provision na ito na sinasabing limitado lang sa Pilipino, hahanap ka pa ng ibang batas na mapupagkukuhanan. Sinabi na ngang Pilipino lang ihahalo mo pa yung ibang lahi. Naintindihan niyo po ba ito na ito'y saksaligang batas? Pinakamataas na uri ng batas na umiiral sa ating bansa. Sinabi Pilipino lang, purong Pilipino. Pagkatapos maghahanap po kayo dito, nahahaluan po ninyo ng iba. Ewan ko po kung paano ninyo, kahit po pabaligtad po yung basahin ito, alam po ba ninyo yung basic sa ating statutory construction? Pagka po maliwanag isang provision, huwag mo nang i-interpret, i-apply mo na lang, Mr. Lopez. Ganito po yun. Maski po yung miyembro ng US Supreme Court, siguro po kakilala ninyo, retired na po ito, si Justice Antonin Scalia. Ang sabi po niya, if it is not there, it is not there. If it is there, it is there. Any contrary view is wishful thinking. Sana po basahin po ninyo, Attorney Bautista. Tuloy na po ako sa aking ibang itatanong. Mr. Chairman, another Lopez. point of order, Mr. Chairman. Yes, what is your point of order? Well, Mr. Congressman Chairman, the Remulla? question was, I think Attorney Bautista was asking for an enabling law. And we have PD 1018, Presidential Decree 1018, dated September 22, 1976. The title of the law is Limiting the Ownership and Management of Mass Media to Citizens of the Philippines and for Other Purposes. And in that law, the constitutional provision, which we adopted in 1987, was already stated in Section 2 thereof, which reads, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations or associations wholly owned and managed by such citizens. But it does not declare in any manner, Mr. Chairman, that dual citizens are allowed to be owners of mass media, only citizens of the Philippines. That's my point of order, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Remulla. May I reply to that, sir? Mr. Chair. Yung pong floor ay na kay Congressman Marcoleta pa. You still have the floor, Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Congressman Boying Remulla. At karagdagan pa po, meron pa pong batas. Ito pong Republic Act 7042, otherwise known as Foreign Investment Act. Ito po inamend po ng Republic Act 8179 at saka Executive Order 184. Attorney Bautista, ito po yung mga batas kung hindi pa po ninyo nababasa. Tutuloy na po ako, Mr. Chair.
Ang sabi po ni Mr. Lopez sa kanyang mga pahayag, in my heart, I am Filipino. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Yes, Your Honor. Okay. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, saan bahagi po ng dibdib ninyo ilalagay po si Uncle Sam? Hindi sa dibdib po. Ano po? Hindi po sa dibdib. Saan po? Dalawa lang po ba? Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, sa inyo ilalagay si Uncle Sam? Ang puso ko Pilipino eh. So siguro ibabato-bato ko lang yun po. Mr. Lopez, siguro po sa mga pagtatanong na ito, maaari na po ninyo sigurong, bakit kaya ganito yung pagtatanong sa akin? Kasi po, 33 taon na pong umiiral ang ating saligang batas. Ito po yung napagtibay noong 1987. Nahihirapan po ba kayong hanapin sa inyong puso, Mr. Lopez, kung bakit mahigpit na itinakda ng ating saligang batas na dapat Pilipino lang ang may-ari at mamalakad sa mga mass media? Sasabihin ko po sa inyo, ang mass media po kasi kung tagurian yan ay fourth estate. Makapangyarihan po ang mass media, Mr. Lopez, kagaya po ng pagkakaalam din ng mga opisyalis ng ABS-CBN. Kulang na lamang po na ipantay sa 3 bahagi ng ating pamahalaan. Kahit hindi po siya parte ng ating political system, ito po ay nakakapag-frame, nakakapagbalangkas ng mga political issues. May impluensya po ito sa paglilinaw ng kaisipan, ng kaugalian, ng kultura ng ating bansa. Kaya po ganun kahigpit ang kautusan na ito. Sapagkat kinakailangang masunod po natin yung huling linya naman ng panatang makabayan na maging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Sir Lopez, naalala ko po kasi nung tinatanong kayo ng mga kasama namin dito, halos paulit-ulit yung pong mga authors, did you renounce your American citizenship? Ang sagot po nyo, no. Nung po tinatanong kayo, did you renounce your Filipino citizenship? Ang sinagot nyo, no. Doon po, nasisiyahan po ako eh. Gusto ko po talaga na huwag niyong i-renounce ang inyong Philippine citizenship. Pero nung tahasan niyong itinatanggi na hindi niyo ni-renounce ang inyong Philippine citizenship, parang sumasama po ang loob ko eh. Sapagkat nakaharap kayo sa Kongresong Pilipino, nakaharap kayo sa bayanang Pilipino. Yung allegiance po kasi, at the very least, Mr. Chair, I was finding from him if Mr. Lopez was able to instill in the ABS-CBN community the sense of Filipino values. Respectful, compassionate, considerate, humble. Ang nangyari po sa akin, Mr. Chair, itong nakakarang araw, meron po silang reporter na nakingop sa akin makakuha ng clarification sa mga ibang issues. Hindi ko po nasagot kaagad pero nakipagkasundo siya sa akin na kahit sa Zoom lamang, maklarify ko po yung mga isyong gusto niyang linawin. Dapat po yung araw ng kinabukasan magsusum kami alas 10:30 ng umaga. Nagkasundo na po kami. Ang kondisyon lamang po na hiningi ko, Mr. Chair, isama po yung ibang networks para walang silang masabi sapagkat nahingi din po sila ng clarification sa akin. Pati hinihintay ko po yung araw ng kinabukasan, Mr. Chair. Alam po bang ginawa niya nung reporter na yon? Ibinalita na po niya doon sa TV Patrol
Lahat po ng gusto niyang i-clarify, hindi po niya ako binigyan ng panahon. Yung pong mga text messages namin, Mr. Chair, kanina pong umaga, bago pa tayo magsimula, binigyan ko na po ng kopya si Mr. Carlo Katigbak. Para malaman po niya, at nakita po naman niya talaga na meron kaming usapan. Ito po binanatan niya po ako sa social media, sa kanyang Twitter, pinalabas po niya na ako raw po'y nagakda ng mga napakaraming mga prangkisa, pati po GMA7. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. Chair. Wala pa po akong ni isang iniakda na prangkisa sapagkat ang sektor ko po ay mga urban poor. Wala po silang kakayahan na mag-ari ng istasyon pang radyo o istasyon pang telebisyon. So paano po yun? Kaya po yung allegiance po, Mr. Chair, importante. Kailangan ma-instill natin sa ABS-CBN ang kaugaliang Pilipino. Yung ginawa po ng reporter na yun, nabanatan po ako sa kabila ng pagsang-ayon niya na kami magsuso sa araw ng bukas, hindi po ugaling Pilipino yun, Mr. Chair. Mr. Lopez. Mr. Chair. Ito pong tinatanong natin. Congressman Defensor. Deputy Speaker Marcoleta, ano po yung dalawang issue yun? Yung una, author daw po kayo ng franchise ng GMA7. Naayo pa po yun, 5 po yun. Siguro ho, magkakataon nyo, sabihin nyo lahat at ano yung sinabi niya para malinawan din ang mga publiko na hindi nyo ginawa yung mga issue niyo. Maraming salamat po. Yun nga po, wala naman pong totoo na ako'y ang gusto po niya kasing palabasin, Mr. Chair, bakit ikaw may akda ka pala ng GMA7, hindi mo ba alam na may PDR yan? Hindi mo ba alam na more than 50 years na rin yan, etc., etc. Mr. Chair, hindi po ako ang may akda. At kung sakasakali man po na maaring nailagay ang pangalan ko, ay dahil sa practice din dito that somebody will move, kung minsan po sa committee, at kung minsan naman po sa plenary, somebody will move that somebody will become members or co-authors of that particular bill. Hindi ko na po kontrolado yun. Pero ang sabi po ng reporter, pangunahing may akda. Mr. Chairman, pwede natin malaman kung sino yung reporter na... Yes, Congressman. Kasi proceedings po natin ito Sino po ang Ang maaari mo pangalan po po ba ibigay niya sa ay akin yung Mike pangalan? Navalio. Nagkataon po na siya'y abogado pa rin. Ang reporter, abogado pa rin, Mike Navalio po ang pangalan. Mike Navalio. Nung umere na po siya, Mr. Chair, naghihintay pa rin ako nung araw ng kinabukasan, baka naman matuloy pa yung Zoom namin. Naniniwala naman ako, baka sakaling ako po ay makapagpaliwanag din. Tinext po niya ako, alas 9 ng umaga, ang sabi niya, Mr. Congressman, sorry po, pagkatapos ko pong makipag-usap sa aking mga boss, hindi po pala ako pinapayagang mag-conduct ng Zoom conference. Ito po ba'y balita, Mr. Chair? Ang balita po ay mga naganap na mga bagay-bagay sa isang araw, kinalap ng isang reporter, ibabalita niya walang labis, walang kulang. Ang reporter po ay walang karapatang gumawa ng sarili niyang balita. Mr. Chairman, is this the reporter of ABS-CBN? ABS-CBN, you can answer. Can you answer? If Mr. Mike Caballo is one of your reporters. Yes, Mr. Chair, he is one of our reporters. Ang akala po niya kasi, Mr. Chair, nakakagawa siya ng mabuti sa ABS-CBN. Nagpalapad ng papel, nagpabango. Hindi po ako naniniwala na papayagan ni Mr. Lopez ito. Hindi rin po ako naniniwala na papayagan ni Mr. Carlo Katigbak ito. Pero napakarami po nilang mga tauhan na ganun. Maski po yung anchors nila, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yung ugaling Pilipino po sana, pagbigyan ng kapwa, maging parehas, maging magalang, maging mababa ang loob. Deputy Speaker Marcoleta. Yes, Vice Chairman Remulla. Since the discussion is already in the matter of the way that ABS-CBN has been conducting itself regarding reporting of the proceedings here, well, I'd like to make it on record that they try to minimize the fact that Mr. Lopez has already admitted that he's an American citizen. They only report that he is a Filipino. They never report, or they hardly report, that he is an American citizen.
In that sense, Mr. Chairman, I think Mr. Lopez was earlier offended when I said propaganda. But the ABS-CBN is on a war footing against the Congress itself now. In the sense that they are always very, very aggressive in giving the view that the ABS-CBN is entitled to a franchise. And they will say anything like as done by Mr. Navalio. Thank you. Speaker Marcoleta. Point of order. Thank you, Vice Chairman Remulla. Yes, what is your point of order, Congressman Zarate? As Mr. Chair, we have been, very accommodating in giving leeway to our colleagues here. But as pointed out by the chair earlier, ang dami hong nakalista na mag-interpellate. No? And we don't have, I don't think we can already make conclusions here. We are here to, hear the issues. And kung ang nakasalang ngayon, ang alam ko, ay ang usapin ng citizenship ni Mr. Chairman, di pa ako Lopez. tapos kanina. Let me finish for my point of order, Mr. Chair. What's the point of order, Mr. Chairman? Ay i-focus natin doon. No? Dahil may mga issues na There's no law being violated, Mr. Chairman. no longer germane to the issues, Mr. Chair. There's no law being read, Hearing Mr. Chairman. suspended. Point of order. There's a law being violated. I don't think it. Point of order talaga yun. Iimbitahan natin yung reporter na Hearing resumed. Deputy Speaker Marcoleta for your final manifestation. Salamat po. Mr. Lopez, you could have avoided this predicament, this dilemma, if only you have invested full fidelity to the command of the Constitution. Many leaders in all walks of life, industry leaders, all leaders would perfectly know when to cross the Rubicon. Napakalaking sakripisyo ba sa inyo, Mr. Lopez? Kung sa tamang pagkakataon ay nirenounce na ninyo ang inyong pagiging Amerikano, hindi na po sana tayo napunta sa ganitong pagdinig. Napakalaking sakripisyo bang gagawin nyo sa buhay kung sa tamang panahon ay nirenounce na ninyo ang pagiging Amerikano ninyo, Mr. Lopez? Alam niyo po, can you hear me? Opo. Okay. Alam niyo po, it has never been an issue during my 68 years of living in this world that I was a dual citizen. In my mind, I've always been a Filipino. So it is only now that the technicality of being a dual citizen is being raised against ABS-CBN po. But really, why should I even think about it when all my life I have considered myself a Filipino? I grew up in the Philippines. I went to school here. I pay my taxes here. I vote here. I've done everything in the Philippines. My being a U.S. citizen is strictly a consequence of my father's going to school in America. So why should an accident of nature be a defining issue about whether I'm a Filipino or not? Shouldn't it be based on my actions and what I have done? Kaya po tayo umahaba, Mr. Lopez. Ang tanong ko po kasi is answerable by yes or no. Kung sinagot po nun yung no o kaya yes, tapos na sana ako. Tinatanong ko, napakalaking sakripisyo po ba sa inyo, Mr. Lopez, na talikuran ninyo ang inyong pagiging Amerikano? Ang sinasabi po nyo ay sa puso nyo, Pilipino kayo, you have invested so much in this country, you are a Filipino. You may cite this 1,000,000 times, Mr. Lopez. But that will not change the fact that you are still an American. That's the very issue. Kaya ang tanong lang po napakasimple, napakalaking sakripisyo ba na i-renounce ninyo ang inyong pagiging Amerikano? Hindi po. No. Thank you for the answer, Mr. Gabi Lopez. Ano po yung sagot? For the record.
Hindi daw po. Hindi po. O ganun po pala, Mr. Lopez. Bakit hindi nyo nagawa sa napakatagal na panahon? Salamat po, Mr. Chair, sa Maraming pagkakataon salamat binigyan po. nyo sa akin. Maraming salamat po, Deputy Speaker Marcoleta.